Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ang ginagamit ko ngayon ay aking cellphone dahil ang laptop yata may problema. Mahina ang sound. So sa aking na-post yung I was quoting sa Salmo na lahat ng tao ay sinungaling. Lahat ng tao. At sinabi ko na ang Christian ito ang tamaan at mga Hudyo. Dahil itong aklat na ito, sabi ko, aklat ninyo. So pag nag-aral nag-aral ka sa aklat at nandiyan na sulat, ikaw ang natamaan noon. Hindi ang mga Muslim. At kailanman ang mga Muslim hindi naniwala nga ang lahat ng mga tao ay nagsisinungaling. Kagaya ni Jesucristo. Sinungaling si Jesucristo. Kagaya ni Maria, sinungaling si Maria. So, paano sinabi na lahat ng tao ay sinungaling? So, babanggitin natin na yun. Okay. Ito si Pablo. Mag-start tayo. Kasi ito nagmula kay Pablo. Nagmensahe nito, nagpalaki nito si Pablo. Yung nakot dyan sa Salmo. Dyan. Si Pablo mismo ang nag-amplify nito. Okay. Dito sa Romans chapter 9 verse 1. Ito ay salita ni Pablo. Say the truth in Christ. I say the truth in Christ. Mayroong Tagalog. Basahin na lang natin ang Tagalog. Sinabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Na hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Sinong nagsabi? Ang nagsaksi, ang kanyang budhi. Ang kanyang sarili ang nagsaksi. Tanggap din ito ng mga Kristiyano. Sinaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Lahat namang tao sabi may Espiritu Santo. Sa Badista, mayroong Espiritu Santo. Katoliko, Espiritu Santo. Baptist, mayroong Espiritu Santo. Born again, may Espiritu Santo. Lahat kayo Kristiyano, kahit nagkakontradikto na nga yung katuruan ninyo, kayo lahat may Espiritu Santo. So, yung Espiritu Santo ay hindi yan Diyos. Yan ay si Satanas. Bakit? Sabi kasi ng Biblia nyo, God is not the author of confusion. God is not the author of confusion. Kung bawat isa sa inyo nagsabi na may Espiritu Santo, may Espiritu Santo kami, may Espiritu Santo kami, whereas yung katuruan nyo nagkontradikto, ay nag-confuse kayo, nagbigay ng chaos at confusion, ay hindi yan Diyos. Si Satanas yan. Kasi ang God is not the author of confusion. Okay. Yan ang sinasabi sa Romans chapter 9 verse 1. Ulitin ko sa Tagalog. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Romans chapter 9 verse 1. Sa Romans chapter 3 verse 7, sinabi naman ni Pablo, sa Tagalog, basahin natin Tagalog. Datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan. Sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluwalhati niya. Bakit paman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? Dito naman sa aking pagsisinungaling, ang una, hindi daw siya nagsisinungaling. Yung sabihan niya, ang isda daw ay mahuli sa bibig. Okay? Datapwat kung ang katotohanan sa Diyos sa pamagitan ng aking pagsisinungaling, sa aking pagsisinungaling, ay sumagana sa ikaluwalhati niya. Magsinungaling ka lang para bulahin mo yung Diyos. Supposing, ang Diyos ang nagsabi sa akin, binigyan ako ng Diyos.
Okay? Binigyan ako ng magandang asawa, binigyan ako ng kayamanan, binigyan ako ng pero hindi totoo. Kahit man sabihin mo sa Diyos yan, pero binubulan mo yun ang Diyos, ay hindi naman talaga nagsasabi ang Diyos at hindi ka naman talaga binibigyan. Dahil ang gusto mo lang maluwalhati ang Diyos, kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan. Bawal yan. Sinasabi, datapat ko nga ang katotohanan ng Diyos sa pamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluwalhati niya. Bakit naman ako'y hinahatulang tulad ng isang makasalanan? Tanong, nagsisinungaling? Wala. Nagsisinungaling. Siya mismo nagsabi. Una, sabi niya, wala, hindi siya nagsisinungaling. Pangalawa dito naman dito sa Romans, dito sa Romans chapter 3 verse 7, ay nagsisinungaling pala siya para alang-alang lamang sa ikaluwalhati ng Panginoon. Kahit man ikaluwalhati dyan, nagsinungaling ka pa rin. Ikaw mismo nagsabi. Romans chapter 3 verse 10 to 11. It is written, as it is written, there is none righteous, no, not one. Si Paul nagsabi, wala raw righteous. No, not one. Wala daw righteous. Totoo? Walang righteous? Saan mabasa? Romans chapter 3, verse 10 to 11. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Walang kahit isa. Wala kahit isa. Nasusulat. Sabihin mo natin, nasulat sa Old Testament, kung saan yan nasulat, sinasakyan mo rin. You amplify it. So you are with them. Kung mali sila, yung pagsabi na ang lahat ng tao ay nagsisinungaling, tapos sasakyan mo na rin yan, ay kukunin mo yan at pinapalaganap mo ang totoo, kasama ka sa nagsisinungaling or nagkakakamali. Okay? Sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Saan mabasa? Romans chapter 3, verse 10 to 11. Totoo? You agree? Mga kapatid, you agree? Na walang kahit isa. Kasama si Jesucristo pala. Sa kasinungalingan. Nga nagsisinungaling. Walang matuwid. Nakasulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Si Jesucristo hindi matuwid. Si Maria hindi matuwid. Si Job hindi matuwid. Babasahin natin ngayon. Pero itong mga Kristiyano, pag nasulat kasi, pag sabi nga ibak mabango, ang ibak ay mabango. Pag nasulat sa Biblia, mabango na yan. Hindi yan mabaho. Parang ang nasulat, hindi nila kini-question eh. Kung totoo ba ito o hindi, i-question ninyo kung totoo o hindi. Sabihin nyo, ang context, out of context, out of context. Tingnan nyo kung out of context. Parang example ang context. Sinampal kita sa mukha. Example lang, sinampal kita sa mukha. Tapos ako'y nagbibigay sa iyo ng pera, okay? Maganda ang sinasabi ko sa iyo, talagang pinupuri kita, ganito, ganyan. Pero sinampal na kita. Tapos sabi ko, sabihin sa isang tao na, masama yun si Ibrahim Romas eh. Sinampal ako eh. Anong isagot? Out of context ka po. Out of context ka. Dahil binigyan ka ng pera eh. Pinupuri ka eh. Oo, pinupuri ako. Pinupuri ako. Pero sinampal ko na siya. That is the context. So masama hindi. Para bang may isang barko. Magandang barko, malaki. How many stories ang barko? Talagang pang intercontinental na barko. Malaking, maganda. How many hectares ang lapad? Tapos may butas. May butas, maliit na butas. Sabihin natin ang butas, kasing laki ng kasing laki ng daliri mo. Kita mo, malakas pumasok ang tubig. Sabi ko, hindi magandang barko yan eh. May butas eh. May pumapasok na tubig, may butas. Malakas ang tubig. Sabihin mo ba, out of context ka? Dahil ang ganda sa barko eh. Ang ganda sa barko. Butas nga eh. Kahit man anong ganda sa barko, laki sa barko, kung may butas,
The same as yung mga salita ng Diyos. Kung maganda man ang salita ni Pablo, maganda man ang salita ng isang tapos may butas yun ang salita niya. Supposing si Pablo, gaya ni Pablo. Okay, mabait, maganda, may maganda siyang sinasabi. Pero may mga butas yung salita niya. Ang daming butas. Yung butas, example ngayon. Sabi niya, lahat ay walang matuwid. Hindi ba butas yan? Kahit man basahin mo ang buong konteksto, buong chapter, or yung anong aklat na Romans, or buong Romans, babasahin mo. Subalit sinabi niya dito, na walang matuwid na tao. Kahit sabihin man niya na, lahat ng tao ay matuwid ang lahat ng tao, lahat ng tao ay sumusunod sa Diyos. Example lang. Tapos one verse it says, walang isang matuwid. Ano ngayon? Not only butas, but contradicting to his statement. Okay? Dito. Continue tayo mga kapatid. Dahil wala daw isang matuwid. Sabi ni Pablo, wala daw isang matuwid. Tingnan natin kung totoo ba kung walang isang matuwid. Okay? Gaya ng nasulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 10 to 11. Tingnan natin kung totoo yan. Okay? Sa Lucas 23, versikulo 50. Lucas 23, verse 50. It's Tagalog. At narito ang isang lalaking nangangalang Jose, na isang kasangguni, isang lalaking mabuti at matuwid. Bakit dito? Sinabi, isang lalaki, mabuti at matuwid. Lucas 23, versikulo 50. Tapos sabi ni Pablo, walang isang matuwid. Nga dito ngayon si Jose. Joseph. Sa English, and behold, there was a man named Joseph, a counselor. And he was a good man and a just. Sa Tagalog, at narito ang isang lalaking nagngangalang Jose, na isang kasangguni, isang lalaking matuwid at mabuti. Dito naman tayo. Genesis chapter 6 verse 9. Tungkol ito kay Noe. Okay. Tagalog. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Sakdal. Perfect. Perfect. Matuwid. Perfect at matuwid. Sa English, basahin natin. These are the generation of Noah. Was a just man and perfect. Just man and perfect si Noah sa kapanahunan niya. Tapos sabi ninyo, mayroong Biblia dyan, sa Salmo nagsabi lahat ng tao ay sinungaling, liars. Si Pablo naman, sinakyan niya, sabi niya ay nasulat ang lahat ng tao ay liars at walang matuwid. Yung ano ngayon? Windang-windang talaga ang Biblia niya, di ba? Biblia. Windang-windang eh. Okay. At dito pa, sa Lucas 1, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6. Okay? Tagalog. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserduting ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kaniyang ngalay Elizabeth. At ngalan niya Elizabeth, at sila'y kapwa matuwid, at si Zacarias at si Elizabeth kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad sa walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Saan na yung sinasabi?
Sana yung sinasabi ninyo na ang lahat ng tao ay walang matuwid, kahit isa, at lahat ng tao ay nagsisinungaling. Sana? Mga kapatid? Dito naman, sa Ezekiel 14:14. Ezekiel 14:14. Sa Tagalog, bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay doon ang kanila lamang iligtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoon. Sa pamagitan ng kanilang katuwiran, ibig sabihin, sa English, street path. Okay? Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own soul by their righteousness, saith the Lord, by their righteousness, sa ilang pagkamatarong. Hebrews chapter 7 verse 1 hanggang 2. Sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumasalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya na siya'y namang binahaggihan. Ano ba ito? Na siya namang binahagihan ni Abraham. Binahagihan, meaning share, binigyan ng share. Ng ikasampung bahagi ng lahat na ang lahat ng kung sasaysayin, unang-una siya, hari ng katuwiran, at saka hari naman sa Salem, na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan. English para maintindihan sa mga hindi nakaintindi ng Tagalog, kulang ng pag-intindi sa Tagalog. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, sapagkat ito sa English, continue. To whom also Abraham gave 10th part of all, first being by interpretation, king of righteousness. King of righteousness. Sino yon? Melchizedek. And after that also king of Salem. Sorry. Mga kapatid. King of righteousness. Melchizedek. Saan yung sinasabi lahat ay sinungaling? Lahat ay walang isang matuwid. Kahit isa walang matuwid. Sino ang tama ngayon? Si Pablo? O itong binasa ko sa ang dami niyan mga matutuwid? Yung mga kapatid. Basahin ninyo ang Biblia at understand by yourself. Hindi ka magdepende sa pastor nyo, sa parin, dahil ililigaw lang kayo eh. Kasi gusto hindi kayo aalis dahil mabawasan yung pera nila, yung collection nila. Gusto sila dami-dami. So kung daming collection. So kahit man dyan nakikita ng medyo nakadiscourage, nga kasalungatan, ay talagang hihilutin nila yan para maging patuwid. Hindi kayo alis. Maniwala kayo. Hihilutin nila. Tapos sasabihin ba yung Espiritu Santo? Wala daw akong Espiritu Santo. Bakit kayo meron? Hindi kayo nagkakamali? Meron kayong Espiritu Santo? Bakit yung Baptist? Iba ang turo sa Katolik. Iba naman ang Katolik, ibang turo sa born again. Ang born again naman, ibang turo sa Sabadista. Saan ang Espiritu ninyo? Espiritu sa yawa. Hindi Espiritu sa Diyos. Dahil kung Espiritu sa Diyos nandyan sa inyo, if you are guided by the Holy Spirit of God, you should be one. We Muslims, we don't believe it. And we don't claim to be having a Spirit of God. Kalapastangan yan eh. Binigyan tayo ng utak. Binigyan tayo ng puso. At binigyan tayo ng aklat.
Ha? Binigyan tayo. Kayo, binigyan kayo ng Biblia, basahin ninyo. Dahil kami mga Muslim, binigyan din kami. Mayroon kaming Quran. Mayroon kaming Quran. Sa aming Quran, hindi tinuturo. Hindi namin pinagyayabang na mayroon kaming Holy Spirit. Kasinungalingan yan. Kabalbalan yan. You claim to have, you have a Holy Spirit. Ha? Kung mayroon kang Holy Spirit, asawa nga ang mister, nag-aaway. Nagpapatayan nga eh. Ha? Minsan anak sa anak nagpapatayan. Saan ang Holy Spirit dyan? Ha? Sinisiraan nyo ang Katoliko. Ganyan ang Katoliko, mga pagano sila, hindi Kristiyano. Sinisiraan naman din ninyo ang Iglesia ni Cristo. Nga ang Iglesia ni Cristo ay mga pagano ay hindi. Sinisiraan naman din ang Sabadista. Sabadista ay hindi ganito. Nagsalpukan kayo eh. Tapos sasabihin nyo, and you are proud to say, you have the Holy Spirit. Huwag na niyang kinin Holy Spirit. So, yun lang. Sinong tatanong, tingnan ko dito, inshallah, mayroon ditong tingnan ko dito sa aking Facebook. Baka mayroong, hindi mabasa dyan kung sino, mayroong nagpa-shout out, hindi mabasa sa cellphone. Tingnan ko dito sa, sa aking laptop. Kung mayroon. Mayroong 5 na nanood. Okay. Walang comment. Sige, alhamdulillah. So, mayroong nanonood na umabot ng 20. So, ngayon kasalukuyan mayroong 5. Okay? So, maraming salamat mga kapatid. Okay? So, pakishare na lang ho. Pakishare na lang para malaman ng mga bright na mga Bible scholar ninyo dyan, yung mga pastor ninyo, mga pare, mga reverend ninyo, mga ministro ninyo, malalaman yung nagsalpukan, nagwindang-windang ang inyong Biblia. That's why nagwindang-windang din kayo. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Ibrahim Puncardas, Rumas ako magsabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.